Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito nang lagay na ating panahon ngayong araw nga ng Lunes, January 13, 2025. Sa ating latest satellite images, makikita natin wala tayong minomonitor na anumang low pressure area at maging bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Base nga sa mga pinakahuling datos natin for this week, medyo maliit pa rin chance ang magkaroon tayo ng bagyo. Pero ang shear line o ito yung banggaan ng malamig na hanging amihan at mainit na easterlies ay magdadala pa rin ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan partikular na makikita nitong mga kaulapan sa may bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas, sa Mimaropa at lalawigan ng Quezon. Mag-ingat sa mga potensyal na mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nabanggit na lugar na naapektuhan ng shear line. Habang northeast monsoon o hanging amihan ay magdadala pa rin ng maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan partikular na sa bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera, Aurora, gayon din sa bahagi ng Bulacan, nalalabing bahagi ng Calabarzon, yung Cavite, Laguna, Batangas at Rizal at sa Metro Manila. So inaasahan natin ngayong araw dito sa Kamaynilaan na malaki yung tsansa ng mga mahihinang pag-ulan at maulap na kalangitan. Samantala sa mga kababayan natin sa bahagi ng Mindanao, makikita nyo itong mga kaulapan na ito dulot ng easterlies at magdadala ito ng malaking tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi naman ng Caraga Region at sa may bahagi ng Davao Region. Kaya iba yung pag-iingat sa mga kababayan natin sa mga potensyal ng flash floods at landslides. Sa nalabing bahagi naman ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, asahan yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa Visayas at Mindanao habang mga isolated light rains naman sa Luzon. At dito nga sa Luzon, inaasahan natin ngayong araw ang malaking tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi ng Bicol Region, gayon din sa Mimaropa at lalawigan ng Quezon, dulot nga yan ng shear line, habang ang bahagi naman ng Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Bulacan, sa lalabing bahagi ng Calabarzon, yung Cavite, Laguna, Batangas at Rizal at itong Kamaynilaan ay inaasahan natin na magkakaroon ng maulap na kalangitan na may mahinang sa katamtamang mga pag-ulan, dulot ito ng hanging amihan. Samantala naman sa nalalabing bahagi ng Luzon ay inaasahan natin ang mga isolated light rains dulot din ng hanging amihan sa Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon. Agwat ang temperature sa Lawag na sa 22 to 30 degrees Celsius, sa Tuguegarao 21 to 26 degrees Celsius. Patuloy ding bumababa ang temperatura sa Baguio, 14 to 23 degrees Celsius. 2 days ago po, nakapagtala tayo ng 13.8 degrees Celsius sa bahagi ng Baguio. Sa Metro Manila naman, 23 to 29 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 21 to 29 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 24 to 28 degrees Celsius. Inaasahan pa rin natin na patuloy ang pagbaba ng temperatura natin sa mga susunod na araw, dulot ng hanging amihan. Dito naman sa Palawan, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, dulot din yan ng shear line. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 26 to 30 degrees Celsius. Magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, dulot ng shear line, habang sa labing bahagi ng Kabisayaan, mga isolated rain showers and thunderstorms yung mararanasan. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Tacloban, 25 to 30 degrees Celsius. Magiging maulap na may mga pag-ulan din sa bahagi ng Caraga at Davao Region, dulot naman yan ng easterlies, habang ang nalalabing bahagi ng Mindanao, mga isolated rain showers and thunderstorms naman yung mararanasan. Yung agwat ng temperatura sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. At sa Davao, 25 to 31 degrees Celsius. Muli, nagpapaalala ang Pag-asa na mag-ingat sa mga potensyal ng mga flash floods and landslide, lalong-lalo na dito sa may eastern section ng Visayas at ng Mindanao. Bukas nga, inaasahan pa rin natin ang tuloy-tuloy ng mga pag-ulan sa bahagi ng Bicol Region at sa Quezon Province. Kaya mag-ingat again sa mga posibilidad ng landslides and flash floods. Habang pagdating ng araw ng Miyerkules, magiging maulan pa rin sa bahagi ng Quezon Province. At posible namang mabawasan yung mga pag-ulan sa Bicol Region pagdating na araw ng Miyerkules hanggang Huwebes. Samantala naman, nakataas ang gale warning natin dahil nga umiiral pa rin itong hanging amihan, malalaking pag-alo ng karagatan ng mararanasan sa bahagi ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, gayon din sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Aurora, nilagang bahagi ng Quezon kasama yung silangang bahagi ng Polillo Islands. Gayon din, nakataas ang gale warning sa Camarines Norte, hilagang bahagi ng Camarines Sur, hilagat silangang bahagi ng Catanduanes, silangang bahagi ng Albay, ng Sorsogon,
Gayun din ang bahagi ng Northern Samar at malaking bahagi ng Eastern Samar. Makikita nyo itong mga lugar na mayroong pumpula ay magiging maalon yung karagatan. Kaya iwasan mo ng pumalaot yung mga maliliit na sakyang pandagat. Lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka sa bahaging ito ng ating kapuluan dahil magiging maalon yung karagatan. Ito'y dulot ng hanging amihan. Samantala naman, ang araw natin ay sisikat mamayang 6:25 na umaga at lulubog, ganap na 5:45 ng gabi.